Okay, so myth or fact, kung matutulog ka sa matigas na kama, aayos ang iyong spine. Myth. Kasi Bakit ganito, daw? no? Ang hindi naman ibig sabihin ko, mo matigas ang kama, gaganda ka agad yung spine. Ang pinakamaganda niyan, isahanapin mo yung kalagitnaan ng pagiging masyadong matigas at pagiging masyadong malambot. Ito kasi yung prinsipyo niyan. Ang paghabang natutulog kasi dapat, kung ano man ang magandang posisyon ng iyong spine habang nakatayo, dapat siya rin sana yung mai-approximate mo kapag nakahiga. Kasi kapag masyadong matigas, susunod yung katawan doon sa pagpatag, hindi naman talaga 100% na diretso na parang poste yung likod natin, no? Ang pinakamaganda kasing uri ng kama is siguro yung moderate Yung lambot. yung moderate firmness. Firmness. Kumbaga, kasi kailangan sapat yung tigas ng kama para ma-maintain yung pagkatuwid ng spine. Pero kailangan na sapat naman yung kalambutan nung surface na may contact sa katawan natin para sundin ang kurba ng balikat, ng balakang, o depende sa posisyon ng pagkakahiga, di ba? So yung pagtatagilid ka, dapat sana sunod siya doon sa kurba ng balikat tsaka ng balakang. Tinatawag tsaka natin ng normal bewang. curvature. Oo, yun yung kapag on the side view, hindi pakita yung normal curvature eh. Pero kapag nakatihaya naman, dun makikita yung normal curvature, no? So meaning, dapat yung may kurba sa thoracic spine o sa upper back, tsaka yung lumbar spine. Kasama na rin yung kurba ng leeg, ng batok. No, kapag moderate yung firmness, yung lambot nung mattress sa itaas, susunod sa mga kurbang yon. Pero yung ilalim noon, dapat sapat para yung katigasan niya, para ma-maintain naman na hindi babaluktot ng ganon yung spine, or hindi naman, kapag sobra namang tigas at walang parang mattress topper, walang bot, sa halip yung mga kurbang yon, tutuwid naman ng ganon. Parehong masakit. So dapat yung sakto lang na firmness. Yung moderate firmness. Pero syempre, ang daming kukontra. Masarap matulog pag malambot, di ba, Doc? Oo, pero ang problema is nababaluktot naman yung likod mo. Yun nga. So, you know, take the advice of Doc David here, okay? So, myth or fact, hindi pwede ang yoga o stretching kung may ankylosing spondylitis ka. Myth, definitely. Because isa sa mga recommendations din talaga ng management, ng non-surgical management ng ankylosing spondylitis is ma-maintain ang flexibility, ang motion. Para hindi magtuloy-tuloy ang paninigas, sabi nyo. Ang yoga kasi, nakakatulong siya doon sa pag-mobilize ng iba't ibang kasukasuan ng katawan. Tapos nauunat din ng maayos yung katawan. So, part din ng mga rekomendasyon ng mga ibang rheumatologist, lalo na is kahit gentle yoga lang. Kahit wag yung masyadong grabe ng mga posisyon. Pero yung sapat para maigalaw lahat ng mga kasukasuan ng katawan. Kahit papano mapanatili natin yung natitirang lambot ng spine para doon sa paggalaw ng tao. Para hanggat maaari, pwede nating labanan yung paninigas ng mga litid. Okay. Doc, ito this one. Myth or fact, ang pag-upo ng cross-legged ay makakapagpalala ng ankylosing spondylitis? So far, tingin ko myth kasi wala pa naman napapakitang studies or ebidensya para doon. Ang tanong din, kasi yung ganong klaseng statement o tanong, nadadagdagan yung mga tanong. Gano'ng katagal ba yung pagka-cross-legged? Lipat-lipat ba to? Or nakapirmi lang siya ng ilang oras na naka-cross-legged lang na ganyan? So, mas madadagdagan pa nga yung mga tanong. Kung ano bang ibig sabihin nitong cross-legged? So, hindi enough ang data. Okay. Yes. Okay, ito myth or fact. Sa ankylosing spondylitis, masakit lang ang likod kapag gumagalaw, pero walang epekto kapag nakarest ka. Baliktad actually. So, myth. Yun yung mini-mention natin dati na isa sa mga hallmark ng ankylosing spondylitis is mas umaayos ang pakiramdam
pag gumagalaw. Gumagalaw. Oo. Na kapag tumitigil, doon naman nagkakaroon ng masakit. Nagkakaroon ng masakit doon sa likod. Okay, so that's a myth. Okay, ito, myth or fact, lahat ng may ankylosing spondylitis ay nakukuba. Okay. Ito, sasabihin kong in between dahil sa statement na lahat. Hindi naman necessarily lahat. Pwede siyang mangyari. No? Ang pagkakakuba kasi ng ankylosing spondylitis is usually yan minsan pag tumitigas, litid, di ba? Ang kunyari titingnan natin ang vertebral body, no, yung bloke, kumbaga nung bawat segment ng spine, no? Sa harap at sa likod yan may litid yan eh, no? Ngayon, yung litid sa harap minsan pag tumigas yan, para siyang umiiksi din, nahahatak ng paharap yung mga iba't ibang segment. So nagbumukhang nakukuba yung nahuhukot. Tuloy ang hukot mga- nakaganito, no? Oo, nahuhukot minsan ng mga pasyente. At minsan pag malala, pwede siyang magpakita sa amin na talagang maliban sa hukot na nga, hirap pang tumingin ng paharap. Apektado pati yon. So minsan kapag talagang apektado na pati yung pag-function ng pasyente, doon minsan lumalabas ang usapan tungkol sa pag-opera para maayos yung pagkakahukot na yun. Structural defect na. Okay. Yes. Okay, ito, myth or fact, mainit na panahon ang solusyon sa ankylosing spondylitis para hindi sumakit. Sa totoo lang, hindi ko pa narinig yung myth na yun, no? Teka muna. So, wala pang evidence so far na Okay. lumalabas na may kinalaman ang environment o yung temperature. Yeah, okay. So, ito, Doc. Myth or fact, maaari mong baliwalain ang pagsakit ng likod dahil laging halata ang sintomas ng ankylosing spondylitis. Naku, hindi talaga. Kasi tulad nga ng sabi ko kanina, minsan tahimik to na dadatnan ang mga pasyente. No? So, kung ang pananakit ng likod, mararamdaman din ng katao yung kadalasan na parang iba na to. Parang hindi na ito tama. May parang mali na talaga. Kadalasan yan, talagang dapat magpatingin ka na talaga. Okay, so magpatingin na Sa daw, doktor. sabi ni Doc. So ayan, mga kasambahay, naku, myths busted na. Naku, alam na natin na ang ankylosing spondylitis ay hindi lamang simpleng back pain na pwedeng baliwalain. Naku, importante ang maagap na pag-aalaga, tamang posture, regular check-up at healthy lifestyle para maiwasan ng komplikasyon.